Hello Kafden fans! Ito na nga ha, itong Instagram story ni Ma'am Catherine mga kasombreros. Yung sa Pilipinas Got Talent nga mamaya. Na kumaga pa nag-set up sila sa street mga kasombreros. Medyo nakakaiyak at saka touching din ang vlog na ito at saka may kakulitan. Halo-halo na mga kasombreros. Talagang excited about this para mamaya sa kanilang pasabog sa Pilipinas Got Talent. And then ito, sobrang kulit ang ginawa ng isang fan dito. Ginawa niyang parang babaeng Pharaoh or parang Cleopatra mga kasombreros si Ma'am Catherine. Yung kanyang aura, ayan tawag dito. Sobrang ganda mga kasombreros and mga Catherine-atics. And the next item natin, ito yung sabi ko na sobrang touching mga kasombreros. Kasi may isang scholar, may isang trabahante dati sina Alden sa McDo na si Nicole Tamayo. Tapos nag-send siya ng letter at message mga kasombreros kay Daddy Bay na sobrang touching. Sabi niya dito, good evening po Daddy Bay. I hope you still remember me. I am Nix, the former Gel OIC of your McDonald's branch sa Binyan, na kung saan I worked for 3 years. Graduating magna cum laude. Grabe no, alam niyo nakaka-touch po talaga ito mga kasombreros. Graduating magna cum laude while working at McDo was definitely one of the biggest achievements in my life. Now I'm really happy to share that I also passed the board exam for professional teachers. So maging guro na siya mga. Grabe no, magna cum laude. Hindi basta-basta ito mga kasombreros ha. Haba ako nagbabasa teary-eyed po no. With this, I wanted to take a moment to thank you and your family, especially po kay Sir Alden. Your support and kindness have meant so much to me along the way. I always remember you whenever I celebrate my achievements, and this is no exception. This one is no exception. Special thanks po pala to Sir Alden for taking the time to sharpen my pencil. Kinasaan niya yung kanyang ginamit na sa board exam mga kasombreros na lapis. Wala pong makakapantay sa tuwa ko when I was taking the exam dahil alam ko po na siya ang nagtasa ng lapis. Again, thank you so much for everything, sir. Sending my best to you and your family. I hope to keep making you proud. God bless po Daddy Bay. Sincerely, Nicole H. Tamayo, LPT, no licensure. Papasado na siya sa board exam. Sobrang nakatouch to mga kasombreros, no? Pwede nating sabihin na hindi lang siya nagtatouch ng lives ng buhay. Pero nagbabago rin ng buhay mga kasombreros. And dito yung nakakataba ng puso na working student pa siya, no? Nasa McDo mga kasombreros. And yung mga amo mo ay sobrang hindi lang sikat sa industriya pero napakabait, no? That's character really matters overall. And then ito, over achievements mga sobrang kulit ng ginawa ng isang fan dito kasi yung sa elevator sila, di ba, nila Ma'am Catherine at Mr. Alden din sa may Metro style nga or Metro magazine. Ginawang parang nakatrahe di boda na si Ma'am Catherine at saka parang ikakasal na silang dalawa mga kasombreros. Yung parang effect na parang husband and wife or to be married or ikakasal mga kasombreros sa wedding. Sobrang kulit lang mga kasombreros. And then ito, nag-share si Pops Alden ng verse of the day niya mga kasombreros. Sobrang ganda nito. Psalms 100 verse 5, sabi niya, His love endures forever. Yung Psalm 105 mga kasombreros or 100 ay sobrang ganda nito. Parang it repeats mga kasombreros, no? Inuulit yung pag-ibig at dakilang pag-ibig ng Diyos mga kasombreros. And then ito mga kasombreros, no, ang cute ng picture ni Sir Alden dito. Yung bagong upload niya na Oxycure video na kung saan ay naghihilamos nga siya mga kasombreros, no? Para nakuhaan ang angle na ito mga kasombreros na may dimple siya and then naghuhugas, no? Nagkakaroon siya, may puti-puti siya na pampa-enhance at pampanganda ng skin mga kasombreros as product po ng Oxycure mga kasombreros. So sobrang cute ni Pops Alden dito, no? Para siyang parang nagpapa-cute na hindi naman mga kasombreros. And then ito na syempre yung biking na angle kanina na hindi ko nakuhaan ay ito rin po, no? And then picture sila ng mga tropa peeps, no? Sa biking. Alam ko si Junia Pitunia yata itong babaeng parang close ni Alden dito mga kasombreros. So wag na nating lagyan ng kumaga pa ng meaning iyan mga kasombreros kasi
si Pops Alden ay close lang talaga sa kanila. And then ito, no, syempre, workout routine, nasa gym mga kasambreros. So grabe talaga yung grabe yung workout ni Sir Alden. Pero sabi ng mga tao, bakit mas lalong umumbok at saka parang naging siopaw ang katawan ni Sir Alden mga kasambreros. Siguro may vitamins itong tinitake, no? At saka hiyang siya sa kanyang vitamins mga kasambreros. Kasi ako gusto ko talaga gusto ko talaga tumaba mga kasambreros, pero hindi ako nataba. And then yun, sinare talaga yun. And then ito na, sobrang cute nila. Si Prince Bernas andito rin po, tapos syempre sila Marlene Capones at saka si Mitch Oliva ba ito mga kasambreros, no? And then ito, pinost ng isang admin ito, ang linis ni Pops Alden dito. Hindi ko alam kung ito pa yung part na nasa concert sila ng 98 degrees kagabi mga kasambreros. Pero sobrang linis si Pops Alden dito, naka-black siya, no? So parang ito nga yun mga kasambreros na suot niya kagabi. So sobrang linis ng yung Pops Alden dito. And then yun, tapos ito, no, another teaser photo ng Stars on the Floor. Sabi dito, ang kolabanan ng Stars sa Sayawan. So Alden Richards host, tapos Stars on the Floor this June, no? Parang June 28 yata yung pinakaunang air nila or pinakaunang segment nila mga kasambreros, which is aabangan kasi parang bago rin ito sa paningin at panlasa ng tao mga kasambreros. Alright, so yun na actually sa ating countdown items ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God, and a blessed evening po sa bawat isa habang dito po sa amin umuulan mga kasambreros and Cathinatics. Para po sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang the best po nito. Ang title natin, Haring Masunurin. As a sort of background, si Haring Hezekiah, no, isa sa mga great leaders or great kings na masunurin at saka humble sa harapan ng Panginoon ito mga kasambreros ha. 2 Chronicles 29 verse 2, and he, referring to Hezekiah, did what was right in the sight of the Lord according to all that his father David had done. So mga lahi ni David mga kasambreros. So sino nga ba si King Hezekiah? Siya po ay tinuturing na righteous king na nabuhay noong 721 to 691 BC mga kasambreros, or before Christ. Isa siyang hari na yung kanyang tatay ay ungodly, okay? Pero siya mismo mga kasi nagkaroon ng maraming leaders, maraming kings ang Israel mga kasambreros. Tapos parang nawala ito, yung linya ni ganito hindi masunurin sa Panginoon. Ito yung next generation hindi pa masunurin. Tapos yung next generation masunurin sa Panginoon. Tapos yung next generation hindi na naman masunurin sa Panginoon. So pag ganun yung sistema, ganun yung takbo ng mga kings and queens mga kasambreros, and actually mostly kings lang mga kasambreros sa Judah, and particularly sa buong Israel mga kasambreros. And Hezekiah became the king of Judah at the age of 25. Ilang taon na ba tayo ngayon? And reigned in Jerusalem for 29 years. So 25 plus 49 is 53 mga kasambreros, no, yung kanyang edad bago mag-retire. So a faithful worshiper of the true God, Hezekiah reopened the temple of Solomon. That's for 2 Chronicles 20 verse 3. So kung naalala niyo mga kasambreros, si Solomon po ay anak ni David, di ba? So after ni David, tapos si Solomon nagpatayo ng templo. And after nung mga kings, after ni Solomon mga kasambreros, ay sumamba na yung mga tao sa Diyos-Diyosan, hindi sa totoong Diyos. Pero ni-reopen, no, kung kaya 'di ba yung mga yung templo, yung simbahan niya na pinatayo ni Solomon mga kasambreros para sa Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari, yung tunay na Diyos, ay hindi niyo nagamit, no, parang nasara, nabulok na mga kasambreros. However, sa time ni King Hezekiah ay binuksan yon para sambahin ang totoong Diyos. Kaya sasabi dito na a faithful worshiper of the true God. So inopen niya, binuksan niya ulit. At the occurrence of Passover, to which he gathered all the subjects of the kingdom of Israel, Hezekiah gave directives to eradicate the idols throughout his kingdom, warning his people of the retributions which befell their ancestors for abandoning the true God. So nag-warning, no, si prophet or si King Hezekiah mga kasambreros, na kung hindi ninyo iiwan yung mga Diyos-Diyosan ninyo, kung hindi ninyo sisirain yung mga inyong mga ribulto ay magkakaroon ng dilubyo, no, magkakaroon ng masamang pangyayari
sa ating bansa, sa ating kingdom or sa kaharian. So God, or after this, idolatry stopped not only in the kingdom of Judah, but also in many areas in the kingdom of Israel. So therefore, dahil ginawa ito ng hari na si King Hezekiah, mga kasembreros, ay nalugod sa kanyang Panginoon. Therefore, God delivered Hezekiah from his enemies and answered his prayers. In the 14th year of Hezekiah's reign, the Syrian king Sennacherib, son of Salmanasar, having defeated Israel, assembled his forces to make war upon Hezekiah. So, after nun, napakaganda actually ng storya ng Hezekiah, mga kasembreros. After nun, may isang hari na naman na taga Assyria, mga kasembreros, na si Sennacherib, na kumapa lumakas, no, yung kanyang loob, at saka inassemble niya yung kanyang mga puwersa, yung kanyang mga sundalo. And yun nga, tapos nagpaplano sila na mag-aklas at saka labanan si King Hezekiah, at ininsulto niya ang Diyos na mga Diyos at hari na mga hari, mga kasembreros. So bagaman nandun yung kasagsagan, yung pinnacle, mga kasembreros, ng success at victory ni King Hezekiah, ay may dumating na gustong tapatan ang kanyang pagiging hari, mga kasembreros. However, ito yung turning point din, no, na isa sa pinaka-highlights ng kanyang kingship, mga kasembreros, sa 2 Kings 20 verses 1 to 6. So medyo mahaba siya. Babasahin ko na lang, mga so in those days Hezekiah became sick. So nagkaroon siya ng sakit, mga kasembreros, and malapit na siya mamatay. Sakit na nakamamatay, mga kasembreros. And propeta na noon siya Isaiah, okay, the son of Amos, mga kasembreros. And sinabihan siya, no, ni prophet Isaiah, mga kasembreros, na pinapasabi ng Panginoon na ayusin mo na ang lahat ng dapat ayusin sa iyong bahay, sa iyong kaharian, kasi mamamatay ka na, no, yun ang kanyang sinabi, mga kasembreros. So sabi niya dito ay hindi ka na makaka-recover. However, ito yung ginawa ng hari, mga kasembreros, sa Hezekiah. Lumingon siya, no, doon sa may wall, no, sa may pader, mga kasembreros, at umiyak at saka nagpray, nanalangin ng mataimtim at saka sobrang mataimtim, mga kasembreros, sa Panginoon niyang pinaglilingkuran. Sabi niya dito, "Now, O Lord, please remember how I have walked before you in faithfulness and with a whole heart, no, and have done what is good in your sight." And Hezekiah wept bitterly. Kung para siyang sumigaw, talagang umiyak, mga kasembreros, wept bitterly, no, talagang may pighati ang kanyang pag-iyak, mga kasembreros, kasi nga nag-serve siya, naglingkod siya sa Panginoon, no, alam na alam at saka nakita ng Panginoon how he walked obediently sa kanyang Panginoon, mga kasembreros, no. And yun nga, sabi niya dito, "And before Isaiah had gone out of the middle court, the word of the Lord came to him, turn back and say to Hezekiah, the leader of my people, thus says the Lord, the God of David, your father, I have heard your prayer, I have seen your tears. Behold, I will heal you." Grabe, hindi pa nakakaalis ng malayo si Isaiah. May word na agad, may response na agad ang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari, mga kasembreros. Ito ay sabi nga niya, sige, papagalingin ko pa si Hezekiah, kasi nga ganun ang kanyang response, no. Grabe. Isa sa mga natutunan ko dito talaga, mga kasembreros, the more that we encounter problems, may problema tayo sa relasyon, may problema tayo sa finances, may problema tayo sa mga applications natin, may problema tayo sa mga bayarin, may problema tayo sa mental health, may problema tayo sa physical health, may problema tayo sa kung pa yung araw-araw natin ng mga problema, ng mga trials, mga kasembreros, no. The more that we encounter those problems, the more that we should seek God, no. Ito yung natutunan ko talaga dito, kasi mamatay na siya, no. Ito na yung sinasabi ng Panginoon na propeta na mismo ang nagsabi, propeta na si Isaiah, mga kasembreros, nagsabi sa kanya na direct from the Lord na yun, pero sabi natin na yung response talaga, at saka yung kung paano yung response ni Hezekiah, mga kasembreros, towards sa Panginoon, ay nagbago ang ng Panginoon, no. Sige na, instead na mamatay siya, ay gagaling pa siya, mga kasembreros. And yun nga, to cut a long story short, ay pinanalo pa niya yung kanyang laban kay King Sennacherib, mga kasembreros, ng Assyria. And binigyan pa siya ng 15 years, mga kasembreros, ng buhay. So instead of mamatay na siya, ay binigyan pa siya ng 15 taon. Mga grabe, no. Dito natin makita talaga yung power ng prayer din, mga kasembreros, talaga, and humbleness, kasi hindi siya nagmayabang, no. Talaga sinabi niya na
Lord, pa ako yung servant, no? Hari na masunurin. Kaya, haring masunurin ng ating title. And actually, hindi lang masunurin, no? He was truly humble, prayerful, mga kasambreros, and faithful sa Panginoon, righteous sa harapan ng Panginoon, mga kasambreros. So, ganun din sa buhay natin. Dapat ay, inulit natin na the more we encounter problems, the more that we seek, believe, and have faith sa Panginoon, mga kasambreros. And pray always. The power of prayer never ceases, and the power of prayer is proven true and effective, mga kasambreros, lalo na pag yung intentions ng ating puso ay may humility tayo at saka mabuti at tama ang ating intentions, mga kasambreros. Alright, so naman po in the meantime, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you all.